mga B! So, alam nyo ba na napakaswerte nyo kapag kayong mapuntahan yung amo dito sa Hong Kong ay free kayo ng wifi. Dahil hindi lahat free sa wifi dito. Akala nyo Akala ko kasi noon din free talaga lahat ng wifi dito. Yung pala, may mga free lang na wifi doon sa labas sa mga public na establishments like sa mga park or sa mga mall, sa mga train station, bus station, ganun, sa mga supermarket. Mostly talaga ay free doon sa labas. Pero dito, sa loob ng bahay ng mga amo, hindi lahat free sa wifi. Swerte din ako dahil alam kong bakit. Free ako ng SIM card for 2 years data. Ang quiz ko, hindi ko in-expect mga ayoko masyadong ma-overwhelm dahil alam niyo naman, bago lang ako dito. Gusto ko lang ma-appreciate din yung mga amo ko no, na hindi ko naman na-expect na ganito sila sa akin. Kahit papano, hindi mo kailangan mag-express sa kanila ng mga kung ano mga gusto ko or kailangan ko. Sila kusa ang mayroong, yung magkusa silang nakakaramdam ng mga needs ko. So, I know na hindi lahat talaga ganito yung mga amo, pero luckily ako kahit papano, napunta ako sa mga amo na talagang may common sense. Pagdating ko pa lang dito guys sa bahay nila nung unang araw ko, pinakunik agad nila ako sa wifi nila. Take note, 2 wifi talaga nakakunik ako. And after a few months, like 3 months yata ako dito, binilhan nila ako ng SIM card. So, binilhan nila ako ng SIM card, good for 2 years data na siya. Kasi ayaw ng mga amo ko na nakikiconnect ako ng mga free wifi sa labas. Yun. So, actually dito kasi talaga sa Hong Kong, marami mga free wifi sa mga public na establishments, sa mga public park, or sa mga mall, sa train station, bus station, kahit sa ibang mga supermarket, maraming free. Makikita mo na lang yan sa cellphone mo, connected ka na. So, hindi masyadong ma-worry ka about sa net pag nasa labas ka. Unless na lang kapag pupunta ka sa isang private place na wala masyadong mapagkunik ka ng mga net. Yun lang. So, ako masasabi ko din na swerte ako dahil yung mga amo ko, hindi sila yung tipong, bawal itong ganito, wag mong kainin ito, wag mong kainin niya. Yung lola ko mismo, everyday nagbibigay sa akin ng ulam ko. And take note, ayaw niya ng paulit-ulit. Ayaw niya ng, alam mo yung hindi fresh. Kaya everyday, pumupunta yun dito sa bahay, magdala lang ng mga pagkain, mga fresh foods para sa alaga ko at sa akin, sa mga amo ko. Ganyan. Hindi ako nagluluto dito. So, sabi ko, feeling ko tuloy hindi ko masyadong feel yung pagtatrabaho ko dito. Umabot ako ng 6 months ngayong month na to guys, na parang sabi ko, parang hindi ko masyadong na-feel yung work ko. Grabe, masasabi ko lang talaga na napakalaki sa mga amo ko. Alam mo kung bakit. Palpakera din ako madalas. Pero, minsan gusto ko nang sabi ko, kailangan ko ihanda minsan yung sarili ko pag ako naligwak agad dito dahil, alam niya, hindi naman natin hawak yung isip ng mga amo natin kahit mababait dahil mali-mali ka. Madalas kasi mali-mali ako mga pero hindi ako nakaranas sa mga amo ko na pagsabihan nila ako na hindi maganda, ganun. Tapos napakamalumanay nila magsalita sa akin. Actually, minsan nagigilty nga ako dahil minsan, bubita talaga ako minsan, alam mo yun. Minsan yung ibang mga sinasabi nila, mali yung magkakaintindi ko minsan. Kaya ang ginagawa ko talaga, minsan inuulit ko. Dahil mahirap pagka magkamali, Diyos ko. Siyempre, iba naman kasi minsan sila, di ba, mag-Ingles, iba din minsan sila mag-pronounce. Kaya tayo, nga. Pero siyempre, kailangan talaga natin matutunan at mag-adjust para sa kanila. Yun, so, masasabi ko mga mina, lucky ako dahil alam niyo bakit. Pinapalabas nila ako kahit na hindi ko day off. Tapos, optional naman yung day off ko. Tapos ako hindi rin man ako masyadong ma-issue about sa day off dahil kahit naman anong araw ako mag-day off, lang problema sa akin. Dahil sa Saudi nga mga nasanay nga ako for almost 6 years, hindi nga ako nag-day off doon, di ba? So, okay na ako dito. Hindi kahit di mag-day off, pero yung mga amo ko ayaw nila na hindi ako mag-day off. Tapos take note, yung overtime ko kapag napunta ako sa bahay ng lola ko, ng lola ng alaga ko. Punta lang ako doon, sasamahan ko lang yung alaga ko sa bahay ni lola ng kalahating araw. Pinibigyan na nila ako. Tapos yun, so napakalaki ko dahil minimum na nga yung sahod ko dito, free pa nga ako sa lahat. Tapos at the same time, yung lola ko, napakabait pa. Yun kasi yung problema ng iba, madalas yung lola, na hindi daw nila makakasundo. So, pinaghandaan ko naman yung sarili ko noon about sa lola. But luckily, talaga naman, napakabait ni Lord. Binigyan na ako ng lola na napakabait.
So, hopefully, hindi magbago. So far, bago lang naman ako dito. Pero, alam ko naman na, basta pinagdadasal ko pa rin huwag magbago. Alam niyo, mahirap na mga mi. Ay nako, hindi lahat ng mga ng mga nag-a-apply pa Hong Kong is swerte sa magiging amo, sa mga magiging lola nila, which is yun lagi ang nagiging problema nila, yung lola. Kung di man alaga sa lola, kung di man sa lola, sa amo. So, pray na lang talaga na makatapat sila ng amo. Yung mga mag-a-apply ngayon, mag-pray kayo guys na mapili nyo yung amo na talagang karapat-dapat din. At siyempre, kailangan tayo karapat-dapat din tayo. Huwag tayong patatalo. Alam nyo, kaya nga sila nag-hard na sa atin, di ba? Dahil siyempre may tiwala sila, gano'n. Huwag nating sayangin. Pero yun na nga, yung iba ay hindi naman talaga swerte sa pangangamuhan, especially sa ibang bansa, dito sa ibang bansa. Hindi lahat swerte. So, ako, thank God na napunta ako sa mga maayos na amo. And hindi ako masyadong parang alam mo nasasakal dito kahit na maliit lang ang bahay. Kasi mostly dito maliliit lang ang bahay. Yung iba hindi kaya nilang magtagal dahil lalo pat yung mga amo nila nasa bahay palagi. Hindi sila makaupo. Ako mas marami yung dot-dot ko dito kaysa sa trabaho. Tapos yung trabaho dito petiks lang. Hindi sila maselan. So, yun lang, maghihintay lang ako kung anong mga sasabihin nila. Yun, update lang ako lagi sa cellphone ko. Kung may mga chat sila na ipapagawa sa akin. Ganun. Napakaliit lang ng bahay dito mga mi. Kaya, hindi ako masyadong pagod. Yun lang. So, hopefully, hindi magbago yung mga amo ko dahil masasabi ko talaga na mabait yung mga amo ko. Mabait sila siyempre dahil mabait din naman yung pinapagisamahan ko din naman sila. Yan. I mean na kahit alam mo yung minsan hindi naman tayo perfecto, nagkakamali tayo sa mga bagay-bagay. Pero masasabi ko na masisense ko sa mga ugali nila na napaka-professional nila kahit sa pagsasalita sa akin at sa pag-uutos sa akin. Always lagi silang may thank you, please, ganyan. Basta yung mga napaka-kind nila magsalita sa akin. And I think okay na yun sa akin na kahit papano, ganun yung pakitungo nila sa akin. And kahit sa pagkain mga bi, hindi yung tira-tira ang ipapakain sa akin. 'Di ba? Mostly dito sa Hong Kong kailangan yung kung ano yung tira, yun lang yung sayo, 'di ba? Actually, meron din naman sa Middle East yung iba, pero ako thankful ako na kahit sa mga amo ko sa Saudi, alam nyo, never ako pinakain ng tira-tira mga mi. Pero ako, okay lang naman sa akin kung pakainin ako ng tira-tira. Actually, wala akong problema sa akin yan as long as di ako magutom. Pero ay, thank you Lord. At napupunta naman ako sa mga amo na talagang always concerned, especially sa kalusugan. So, yun lang mga mi. Be thankful tayo, lalong-lalo na sa mga nakapag-amo ng mga maayos dito sa Hong Kong. Dahil hindi lahat nakakapagswerte ng amo. Dahil sa batch ko, iilan na lang kami na nandito sa Hong Kong. Batch ko na nag-apply at nakapag-flight papunta dito. March 1, iilan na lang kami. So, thank you Lord at kahit papano nakasurvive 6 months, okay na din kahit papano. So hopefully makuha ko yung goal ko before end of this year. So good luck sa mga kabayan natin na gusto din mag Hong Kong, especially ngayon tumataas na ang sahod ulit, and I think magiging 40,000 na siya by the end of this year. Oh my gosh, ang swerte naman ng mga bagong dating. Oh, sana all. Happy for you guys na hopefully yung mga ma-hired mapunta sa mga okay na amo para hindi din masayang yung effort at gastos nyo. So, kung gusto nyo rin palang mag-apply, pwede kayong mag-PM sa akin, free kayong mag-PM sa akin, and may mga free link ako ibibigay sa inyo. Mag-PM kayo sa WhatsApp ko para mabigyan ko kayo ng mga details. Okay?